Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin na minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Sang-ayon sa salagang batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability, no? Well, siguro naman po alam nyo na sa mga pangyayari na binasura ng ICC ang interim release ni Tatay Digong na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal ni Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 ng Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na pong wala sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yan, ganyang panawagan, at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park ang tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos, na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Diyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga po pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Ang issue po, darating ba ho kayo? Ano pa ba hong inaantay ninyo? Tuluyan ng lumuhod ang ating ekonomiya? Nagkaroon po ng issue na itong chairman ng Securities and Exchange Commission ay napilitan na sabihin na nagkamali daw siya nung sinabi niya na nagkamali daw siya na nung sinabi niya na dali lang po, naglalagay tayo ng ng stand. Nagkamali lang daw siya nung sinabi niya na halos 1 trilyon, mahigit 1 trilyon ang nawala sa Philippines noong ano ba yan? Wala. Anong nangyari? Napindot. Kaya ang malayang pananalita kung tayo po ay magtitipon-tipon dyan sa labas ng Forbes Park. No? At tingin ko po napakagandang mensaheng pararating natin na sawang-sawa na sa korupsyon ng Pilipino kapag tayo po ay nagtipon-tipon dyan mismo sa labas ng Forbes Park. Sorry po na wala ang broadcast natin panandalian pero nagtuloy na naman tayo dahil nga po medyo nahulog yung aking telepono. Pero bakit naman po kayo dapat sumama? Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailan talaga ipakita ang galit ng taong bayan.
At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalong-lalo na sa korupsyon. Ang simbahan po dati na nananahimik, mabuti naman po, praise be to God, nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobyembre kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga kababayan. So, hinihikayat ko po kayo, para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at magpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Port Park sa Buendia. Samahan po natin si Kong Miao Miao. Ang nakakalungkot nga lang po kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, kapit-visit po kami ni Kong Miao Miao. Matindi po talaga ang paghanga ko kay Kong Miao Miao. Siya po talaga ay patunay na hindi tayo nawawala ng pag-asa sa ating kabataan, na ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa mga matapang, magiting, patriotikong, nagmamahal sa ilang bayan ng mga kabataan na gaya ni Kong Miao Miao. Hindi ko po siya personal na kakilala. Ang ina niya ang aking nakasama sa Kongreso noong 17th Congress, pero talagang saludo po ako sa kanyang katapangan at sa kanyang matinding pagkakaintindi sa ugat ng problema sa Pilipinas. At yan nga po ay korupsyon. Korupsyon dahil ang namumuno sa ating bayan ay corrupt si Marcos Jr. Dahilan kung bakit lahat ng mga opisyales sa ilalim niya, kasama na si House Speaker at si Zaldico, ay corrupt. Pag po tayo magkakamali, ang sisihin lang natin sa korupsyon ay si Tambaluslos at si Zaldico. Hindi po talaga po pwede mangurakot ng ganyang katindi ang Zaldico at saka ang Tambaluslos kung hindi po yan binigyan ng basbas ng Marcos Jr. Kaya nga po, ang sigaw natin, hindi lang ikulong ang Romualdez, hindi lang ikulong ang Zaldico, kailangan ikulong ang Marcos Jr. at ang kanyang buong angkan. Dahil ngayon po, lumalabas na bagamat bagito ang kanyang anak sa Kongreso, napakatindi rin ang mga linamo na pondo dyan sa Kongreso. Nung una, sinisita nila yung malaking budget ni Kong Pulong. Ngayon, lumalabas po na mas malaki pa pala ang budget nitong Sandro Marcos, samantalang kalahati pa lang ng 3 taon pa lang nakakalipas, pero yung 51 billion ang sinasabi nilang mga naging proyekto ni Pulong ay para sa 6 na taon. Ngayon, mas malaki pa raw sa 51 billion ang naging budget ni Sandro Marcos. No? Titingnan po natin kung gaya sa Davao, makikita natin na ginamit ang pondo sa mga tamang pamamaraan. No? Dahil doon naman po sa Davao, makikita natin na 51 billion pumunta doon sa napakagandang coastal road at napakagandang mga flyovers na nagsisibiring flood control mitigating measures. So hinihikayat ko po kayo tama na po ang pagkokomento sa social media. Yes, kabahagi po yan ng karapatan ng malayang pananalita. Yes, ang internet po ay teknolohiya para tayo marinig. Pero wala pa rin pong kapalit ang paninindigan sa kalsada upang iparating ang ating disgusto sa gobyerno. Ang Korte Suprema na po nagsabi sa mulat mula na ang ating mga lansangan, ang ating mga kalye nakareserba para gamitin ng taong bayan pagtipon-tipon, ipahiwatig ang damdamin sa gobyerno. Yan pong dahilan kung bakit tayo meron mga lansangan, meron tayong mga kalye. Hindi po yan para sa mga kotse. Yan po ay para sa taong bayan gamitin, lalo na kung gusto nilang iparating ang kanilang sentimiento laban sa gobyernong kurakot. Wala na pong solusyon dito sa korupsyon kung hindi tanggalin ang ulo at nagsimula from scratch. Ako naman po naniniwala na kung pagbibigyan ng pagkakataon sa Inday Sara Duterte, siya naman po ay mamumuno by way of example. Nakikita ko po ang pang-araw-araw na buhay ni VP Sara. Siya po ay nakatira sa simpleng bahay sa Davao. Ngayon po nakatira siya sa isang village sa Metro Manila, pero yan po inuupahan. At ang problema nga po ni VP Sara, inuupahan niya na medyo mahal, inaanay pa yung bahay na yan. Yan ang kanyang reklamo. At taon-taon kinakailangan sila magpamapikon. Wala po talagang marangyang pamumuhay ang nakikita ko. Hindi lang kay Inday Sara, kundi na rin sa kanyang ama. At siyempre, sumusunod lamang sa Inday Sara sa paa o sa yapak na kanyang ama. Palagi ko na pong kinukwento sa inyo na ako'y nagulat
na nung nakita ko ang bahay ni Tatay Digong sa Davao, yung green bahay na ang tawag ko ay Bahay Kalapate, hindi ko maisip na nakatira ron ay isang dating presidente. Dahil ang palagi nating iisip kapag ikay may kapangyarihan, meron ka ring kayamanan dahil ginagawang negosyo nga ang politika dito sa Pilipinas. Pero mabuting balita, meron naman pong mga tao gaya ng mga Duterte na hindi po kinakailangan inegosyo ang gobyerno. Nananilbihan ng tapat at kaya nga po ngayon malungkot na malungkot tayo dahil nananatili po nakakulong ang Tatay Digong dyan sa Dahig. Maski po alam natin na wala ng jurisdiksyon ang ICC at maski alam po natin na ating mahukuman kung meron man talagang mga dapat magreklamo ay merong sapat na kapangyarihan at kakayahan na parusahan si Tatay Digong kung totoo na siya ay gumawa ng mga krimen. Nakakaawa po talaga si Tatay Digong at kung kayo po ay nagagalit din sa naging kalagayan ni Tatay Digong, magalit din po kayo sa Marcos Jr. dahil ang punot dulo niyan palagi ay korupsyon. Bakit ba kasi gusto ng Marcos Jr. manatili sa posisyon? Yan po ay dahil ginagamit nga nila ang gobyerno para isang negosyo, para yumaman. Ginawa po yan ng kanyang ama at ngayon po pinagpapatuloy ng anak. Teatero na po sa EDSA sa labas ng Forbes Park, Buendia. Hindi man ako makasama po, I'm with you in spirit at titignan po natin kung pwede nating sabayan ang pagtitipon na yan sa pamamagitan ng live coverage din. No? Tayo po ay hahanap ng tao na pupunta dun sa Buendia nang ma-cover natin live ang mga pangyayari. Pero maawa na po tayo sa ating mga sarili. Maawa na po tayo sa ating mga anak. Wala na pong patutunguhan ng ating bayan. Yung kontrobersiya po sa Philippine Stock Exchange, pinanindigan po ng isang Cecil Guidote, na isang dating empleyado ng Central Bank in charge of investment relations, na 5 trilyong piso na ang nawala sa atin dahil po sa korupsyon. Samantalang, pinasulingilingan ng gobyerno na ang nawala sa atin ay 1.7 trillion lamang. Mas malaki pa pala. Ako naman po'y naniniwala na itong Cecil Guidote neto, dahil sa kanya naging katungkulan sa Central Bank, alam ang kanyang pinagsasabi. Marunong bumasa ng mga figura at hindi po yan magsisinungaling. Mga kababayan, nandito na po tayo sa finish line. Dalawa lang pong senaryo. Tayo ba po ay susuko at hindi tatawid papunta ng finish line? O tayo ay kukunin ng lahat ng lakas na natitira sa ating katawan at isipan at tatawarin ang finish line? Halos nandun na po tayo. Alam na po natin na bagamat nasa posisyon pa Marcos Jr., bilang na kanyang panahon. Alam po natin na sila mismo nag-iimpako na para umalis muli ng bansa gaya na nangyari sa kanila ng People Power Month. Pero na po, kapit-bisig tayo. Tawarin natin ang finish line. Para po yan sa ating bayan. Para po yan sa ating mga anak. Para po yan para sa ating mga apo. At pwede pa po, pag natin napalaya sa mga Marcoses muli, pangalawang beses, huwag na po natin silang pabalikin. Huwag po natin silang patawarin. Ikulong po natin sila. Bigyan po natin sila ng due process. Sige po, litisin natin sila. Pero please po, litisin po natin sila. At this time around, parusahan natin nang wala ng Marcos na makabalik. At yung mga nagbubulag-bulagan na nagtitiwala sa kahit sinong Marcos pa, gumising kayo sa katotohanan. Hanggang hindi sabihin ni Amy Marcos na dapat magbitiw ang kanyang kapatid dahil siya ay drug addict, hindi po mapagkakatiwalaan ang kahit sinong Marcos. Kapit-bisig po tayo, sabihin natin, tama na, sobra na. Goodbye, Marcoses, dahil yan naman po dapat talaga ang ating mensahe. Goodbye, Marcoses. Kita-kita po tayo sa EDSA, sa labas ng Forbes Park. Samahan po natin si Kong Miao Miao. Nagbabanta po sila na sipain siya sa Kongreso, pero ang katotohanan, si Kong Miao Miao, ang tunay na representante ng sambayanang Pilipino. Saludo po kami sa iyo, Kong Miao. At sana dumami pa ang iyong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokessambayan reporting live from Düsseldorf, Germany. Nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.